Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Mga kapatid, sa atin pong pagtitipon para sa panalangin at sa banal na misa, ating idulog sa Diyos ang mga kahilingan. Latigit na ang mga nagpapamisa, pasalamat sa oras na ito para sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, mga pansarili at pampamilyang kahilingan, at latigit na ang kahilingan ng ating mga taga-subaybay via Facebook page ng ating parokya at ang mga alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, panatilin nating maging ilaw tayo sa mundo at asin na nagbibigay sa atin ng panlasa. Ito ang hamon sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan, magpakumbaba tayong humingi ng awa at tawad upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na pinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon. At pagkatapos ay hindi. Siya'y mananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ulitin po natin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimiting kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang lahat po ay magsitayo sa paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan,
kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at dulhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po'y magsipo at makinig sa pangaral. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Gayon din ang ating mga taga-subaybay via online mass, ang ating mga nakikiisa sa atin. Mga kapatid, back to ordinary time na po tayo. Although ang ating mga panlinggo or Sundays, susunod mga linggo ay ang pagdiriwang ng Santissima Trinidad, ang Corpus Christi. So mga kapatid, ang sinasabi din ni Jesus na gumagamit siya ng ilaw at asin. Totoo nga naman po, kailangan nating panatilihing may silbi ang buhay natin. Diga, pag ang asin ay mawalanan ng lasa, ano nang gagawin? Tatapon. Ito ay sabi nga natin, ang buhay natin ay panatilihin natin na tayo ay patuloy na nagbibigay lasa sa mundo. Ang sinasabi din ni Jesus sa mga bagay o sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay sa pang-araw-araw na buhay, sa simple at direktang salita, ipinaalam ni Jesus kung ano ang misyon at layunin ng pag-iisang pamayan ng Kristiyano upang maging asin. Nung panahon iyon, kapag napakainit, kailangan ng mga tao at hayop ang maraming asin. Ang asin na ipinagbili ng mga ngalakal sa malalaking bloke sa pampublikong liwasan at higit sa kailangan ng mga tao. At natitira ay nahuhulog sa lupa at nawawalan ito ng lasa. Wala na itong kabuluhan kahit itinapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Ginamit ni Jesus ang paglalarawang ito upang linawin sa mga alagad ang misyon na dapat nilang gampanan. Di ba mahalaga ang asin dati hanggang ngayon? Kaya nga yung root word ng salary natin sa mga nagtatrabaho, sal, ibig sabihin asin. Yun ay pwedeng ang isang sahuran nila ay kapalit naon ay asin. Ngayon pera rin. Wala kang pambiling, wala kang pera, wala kang bibiling asin. Unless malapit ka sa dagat, gagawa ka ng asinan. Pangalawa pong ginagamit ni Jesus ay ang ilaw. Ang ilaw ay dapat naman nasa tamang lagayan para marami ang matatanglawan at maliliwanagan. Subukan, dati kasi wala pa namang Meralco. Wala pa namang kuryente. Kaya ang sinasabi ni Jesus,
ay dapat ang iyong ilaw ay nariyan sa lugar na kung saan ay marami ang maiilawan, matatanglawan. Ano ang kahulugan nito sa buhay natin parati, mga kapatid, na patuloy tayong maging ilaw, maging gabay sa ating kapwa, sa ating sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng lasa, panlasa sa buhay, at nawawalan na ng, yung sabi nga nating, liwanag sa mundo. Kaya nitong Jubilee Year, Pilgrims of Hope, ay patuloy nating ipahayag at ang ating buhay na maging tanglaw sa ating kapwang nawawalan na ng pag-asa. Ang Eucharistia nawang ito, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ang ating tinatanggap ni Jesus ay siyang ating tanglaw, ang ating ilaw sa mundo upang patuloy tayong tumahak sa Kanya. Because we have our guiding light, and that is Jesus. And so, ang atin pong pakikiisa sa Kanya sa banal na Eucharistia ay siyang ating patuloy na paghingi sa Kanya na maging makabuluhan at makahulugan ang ating buhay, na tayo magiging asin, magbigay ng panlasa, magbigay ng sarap sa ating buhay. Katulad ng asin na nagbibigay ng panlasa sa ating kinakain, sa pagkain, at ang liwanag na sinasabi ni Jesus. Sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, hilingin natin sa Diyos na may panatilihin niya sa atin ang mga ito upang patuloy tayo na makapaglingkod sa Kanya ng may tuwa at galak upang maharap na tayo na nagbibigay ng liwanag at patuloy na nagbibigay ng halaga sa ating kapwa. Siya nawa. Gagawin natin ngayon ang pag-aalay bilang pagbalik-handog natin sa mga biyayang ating natanggap. Salamat po sa nag-alay ng bigas. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayin mo po at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayinyong Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon,
utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kay kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Unalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay. Iyong kadakilaan, nadakila ng lahat, na parito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama si San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir at mga banal, kaisa ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, sa amin, kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salangit. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbati at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
sanlibutan, pagkaluwag mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang atin pong second collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang pagbati at pasasalamat. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Sa ngalan po ng ating parokya at ng ating kuraparoko, binabati natin ang mga nagpapamisa pasalamat para sa kanilang birthday at anibersaryo ng kasal. Binabati natin ng happy birthday si Ron Kiel C. Makatangay, Leia Gico, Ivan Mendoza Makatangay, Nelly Patriz Sawali, at happy wedding anniversary po kay Tita Lesty and Tito Rodi. Happy wedding anniversary po sa inyo. At papasalamat po tayo sa nag-alay ng bigas, ang nag-birthday at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, si Ma'am Nelly Patrice Sawali, si na Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay. Maraming salamat po sa inyo. Ang mga novena po ay kay San Antonio, ongoing po, June 4 hanggang 12,
Ang kanyang kapiyastahan po ay sa June 13. Magnunubina po kayo kay San Antonio. Hindi po dahil sa ako ay dating Franciscan, hindi, ay marami din pong mga milagro o himala na pinagkaloob si San Antonio. Hindi lang sa mga naghahanap ng mga nawala, hindi ay ang paano din maging isang lalo rin na sa kaalaman, karunungan. Kay Saint John the Baptist, ang kanyang pagnonovina, June 15 to June 23. Ang kanyang kapiyastahan is June 24. Sacred Heart of Jesus, June 18 hanggang 26. Ang kanyang kapiyastahan ay sabay po sa Mother Perpetual Help, June 27. Gayun din sa ating inang laging saklulo, June 18 hanggang 26 po ang novena. Pasalamatan po natin ang mga nagpapamisa sa oras na ito, ang ating Facebook Star Senders, Biani Auxiliaries at kapamay members, at sa inyo pong inihulog na second collection para po sa ating mga retiradong pari at may karamdaman sa senyorit, at lahat po ng ating mga parish servers. Salamat po sa ating commentator, ating lectors, ating ministers, ating altar knights, ating pong collector, ating organist at choir, at ang ating pong sokom. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Salamat din sa ating taga Divine Mercy. Dalawa na lang na iwan. Nasaan yung iba? Masakit ang tuhod. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Humahay kang taglayong pangmahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, panatilin nating maging ilaw tayo sa mundo at asin na nagbibigay sa atin ng panlasa. Ito ang hamon sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan, magpakumbaba tayong humingi ng awa at tawad upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na pinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon, at pagkatapos ay hindi. Siya'y mananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ulitin po natin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimiting kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang lahat po'y magsitayo sa paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan
ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at dulhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po'y magsipo at makinig sa pangaral. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Gayon din ang ating mga taga-subaybay via online mass, ang ating mga nakikiisa sa atin. Mga kapatid, back to ordinary time na po tayo. Although ang ating mga panlinggo or Sundays, susunod mga linggo ay ang pagdiriwang ng Santissima Trinidad, ang Corpus Christi. So mga kapatid, ang sinasabi din ni Jesus na gumagamit siya ng ilaw at asin. Totoo nga naman po, kailangan nating panatilihing may silbi ang buhay natin. Diga, pag ang asin na ay mawalan ng lasa, ano nang gagawin? Tatapon. Ito ay sabi nga natin, ang buhay natin ay panatilihin natin na tayo ay patuloy na nagbibigay lasa sa mundo. Ang sinasabi din ni Jesus sa mga bagay o sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay sa pang-araw-araw na buhay, sa simple at direktang salita, ipinaalam ni Jesus kung ano ang misyon at layunin ng pagiging isang pamayan ng Kristiyano. Upang maging asin, nung panahon iyon, kapag napakainit, kailangan ng mga tao at hayop ang maraming asin. Ang asin na ipinagbili ng mga ngalakal sa malalaking bloke sa pampublikong liwasan at higit sa kailangan ng mga tao. At natitira ay nahuhulog sa lupa at nawawalan ito ng lasa. Wala na itong kabuluhan kahit itinapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Ginamit ni Jesus ang paglalarawang ito upang linawin sa mga alagad ang misyon na dapat nilang gampanan. Di ba mahalaga ang asin dati hanggang ngayon? Kaya nga yung root word ng salary natin sa mga nagtatrabaho, sal, ibig sabihin asin. Yun ay pwedeng ang isang sahuran nila ay kapalit naon ay asin. Ngayon pera rin. Wala kang pambiling, wala kang pera, wala kang bibiling asin. Unless malapit ka sa dagat, gagawa ka ng asinan. Pangalawa pong ginagamit ni Jesus ay ang ilaw. Ang ilaw ay dapat naman nasa tamang lagayan para marami ang matatanglawan at maliliwanagan. Subukan, dati kasi wala pa namang Meralco. Wala pa namang kuryente. Kaya ang sinasabi ni Jesus ay dapat nang ang iyong ilaw ay nariyan sa
lugar na kung saan ay marami ang maiilawan, matatanglawan. Ano ang kahulugan nito sa buhay natin parati, mga kapatid, na patuloy tayong maging ilaw, maging gabay sa ating kapwa, sa ating sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng lasa, panlasa sa buhay, at nawawalan na ng, yung sabi nga nating, liwanag sa mundo. Kaya nitong Jubilee Year, Pilgrims of Hope, ay patuloy nating ipahayag at ang ating buhay na maging tanglaw sa ating kapwang nawawalan na ng pag-asa. Ang Eukaristiya nawang ito, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ang ating tinatanggap ni Jesus ay siyang ating tanglaw, ang ating ilaw sa mundo upang patuloy tayong tumahak sa Kanya. Because we have our guiding light, and that is Jesus. And so, ang atin pong pakikiisa sa Kanya sa banal na Eukaristiya ay siyang ating patuloy na paghingi sa Kanya na maging makabuluhan at makahulugan ang ating buhay, na tayo magiging asin, magbigay ng panlasa, magbigay ng sarap sa ating buhay. Katulad ng asin na nagbibigay ng panlasa sa ating kinakain, sa pagkain, at ang liwanag na sinasabi ni Jesus. Sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, hilingin natin sa Diyos na may panatilihin niya sa atin ang mga ito upang patuloy tayo na makapaglingkod sa Kanya ng may tuwa at galak, upang marat na niya tayo na nagbibigay ng liwanag at patuloy na nagbibigay ng halaga sa ating kapwa. Siya nawa. Gagawin natin ngayon ang pag-aalay bilang pagbabalik-handog natin sa mga biyayang ating natanggap. Salamat po sa nag-alay ng bigas. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayin mo po at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain
ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kay kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Unalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay. Iyong kadakilaan, nadakila ng lahat, naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama si San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir at mga banal, kaisa ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa mahinang ngalan mo, Apa sa amin, kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salangit. Sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Pangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
mga ng sanlibutan, pagkaluwag mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang atin pong second collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang pagbati at pasasalamat. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Sa ngalan po ng ating parokya at ng ating kuraparoko, binabati natin ang mga nagpapamisa pasalamat para sa kanilang birthday at anibersaryo ng kasal. Binabati natin ng happy birthday si Ron Kiel C. Makatangay, Leia Gico, Ivan Mendoza Makatangay, Nelly Patriz Sawali, at happy wedding anniversary po kay Tita Lesty and Tito Rodi. Happy wedding anniversary po sa inyo. At papasalamat po tayo sa nag-alay ng bigas, ang nag-birthday at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, si Ma'am Nelly Patrice Sawali, si Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay. Maraming salamat po sa inyo. Ang mga novena po ay kay San Antonio,
Ongoing po, June 4 hanggang 12. Ang kanyang kapiyastahan po ay sa June 13. Magnunubina po kayo kay San Antonio. Hindi po dahil sa ako ay dating Franciscan, hindi, ay marami din pong mga milagro o himala na pinagkaloob si San Antonio. Hindi lang sa mga naghahanap ng mga nawala, hindi ay ang paano din maging isang lalo rin na sa kaalaman, karunungan. Kay Saint John the Baptist, ang kanyang pagnonovina, June 15 to June 23. Ang kanyang kapiyastahan is June 24. Sacred Heart of Jesus, June 18 hanggang 26. Ang kanyang kapiyastahan ay sabay po sa Mother Perpetual Help, June 27. Gayon din sa ating inang laging saklulo, June 18 hanggang 26 po ang novena. Pasalamatan po natin ang mga nagpapamisa sa oras na ito, ang ating Facebook Star Senders, Biani Auxiliaries at kapamay members, at sa inyo pong inihulog na second collection para po sa ating mga retiradong pare at may karamdaman sa senyorit, at lahat po ng ating mga pare servers. Salamat po sa ating commentator, ating lectors, ating ministers, ating altar knights, ating pong collector, ating organist at choir, at ang ating pong sokom. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Salamat din sa ating taga Divine Mercy. Dalawa na lang na iwan. Nasaan yung iba? Masakit ang tuhod. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain ka na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Humahay kang taglayo, pangmahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Panahon. Kaysa po natin magtataguyod ang misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Mga misa pasasalamat ni na Mrs. Ronnie Aguba Balmes, Alexander Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes, Albudin and family. Spouses Arthur and Shirley Austerian Faltado and family. JS and AHF 77 Trading. Captain Manuel D. Chavez, Josephine D. Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret D. Chavez, Verlene Jane Cabral, Maria D. Chavez, Dr. Marie Grace Hernandez Mercado, Solana Heirloom Cafe, Noble Street, Batangas City, Tita Castillo Di Castro, Medical Check Enterprise, Jessica O. Abayon, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confradia de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resorts, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwang ng karawan na sina Ron Kiel C. Makatangay, Lea Guico, Ivan Mendoza Makatangay. Pasasalamat na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na sina Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay. Misa para sa kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel, Marimel, Jefferson, Marnelli, Geoffrey, Maria Rose Aida, Aldwin, Ana Joy, Marie Chris, Mr. Sean, and Dr. Aset Valdesco, Nemesio, Agnes, Caridad, Priscilla, Yeye, Marisa, Engineers Efren, Edwin, Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Sheila Garcia, BNHS All for One, One for All, BNHS Retired Teachers Association, BHS 1969 Families and Friends, MFC Handmaids, Santa Rita de Casia Chapter,
Insular Life Batangas, Mindoro, Palawan District Sales Office, managers and agents and staff, Joel Valenzuela de Castro and family, Santo Rosario High School Friends Forever, Melanie, Prince Jonel, Jimwell, Jomar, Jolord, Fleet Maintenance and Consultant Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solution Incorporated, employees, and CS Vega, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jen Rose and Melvin Lisbañez, Jeneline G. De Castro, Hendrix De Castro, Christian De Castro, King John B. Di Malibot, Nerissa Almozara, members of the CCD Auxiliaries of St. Therese of the Child Jesus, and members of Confradia of Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resorts, Bolboc, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Misa para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni Napasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Eping Tantao, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Biron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camus, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Hieronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga Titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Sinaida F. Acutim, Maurice M. Rosales, Walberto Capili, Maria Capili, Cara Capili, Juan Anita Hernita Orlando, Telesforo Palas at Paterno Palas, Antonio Beron Balmes. Maraming salamat. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para kay San Antonio de Padua. Panginoon, mula pa sa pagkabata ay itinalaga mo na si San Antonio na maglingkod sa Diyos. Taglayang kababaang loob, katalinuhan, pagmamahal sa kapwa at sa Panginoong lumikha. Sinantabi niya ang karangyaan at katanyagan, kapalit ng paglilingkod at pagsunod sa iyo. Bahaginan mo kami ng kanyang katangyang ito na lubos na kanagigiliwan ng Diyos. Sa makabagong panahong ito, higit na kailangan ng isang mapagkalingang gabay na katulad ng paggabay ng isang dakilang ama sa kaniyang mga anak. Katulad ng sanggol na si Jesus sa kanyang bisig, sinanais din naming madama ang iyong banal na yakap sa aming araw-araw na pamumuhay. Bukod pa sa aming inang si Maria, si San Antonio ang aming kasama, saksi sa aming mga kasayahan, kalungkutan, pagdadalamhati at mga kawalan. Higit sa lahat, naging tapat namin siyang kakibat sa lahat ng aming pagsubok. Kinupkup niya kami sa aming mga sakit at patuloy na itinataguyod. Loobin mo po, Panginoon, na sa aming pagdalangin sa iyo, sa tulong ng aming mahal na ina at aming patron, San Antonio, ay patuloy rin naming madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga, sapagkat higit sa lahat, sa iyo lamang po kami tanging umaasa. Salamat din po sa lahat, Panginoon. Salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Amen.